So ito mga kapatid, nako, Pulong Duterte mga kababayan, sinupalpal po mga kapatid ni Commodore J. Tariela matapos pong mapaghalataan mga kababayan na pinagtatanggol nito ang bansang China mga kapatid. At ngayon po mga kababayan ay gumagawa na naman ng panibagong panglalason sa utak ng ating mga kababayan itong si Pulong Duterte mga kapatid. Kaya itong si J. Tariela mga kababayan ay hindi po nakapagtimpi sa tingin ko mga kapatid, hindi po nakapagtimpi at talagang sinupalpal niya sa kanyang naging statement itong si Pulong Duterte na alam naman natin mga kababayan na itong ang pamilyang Duterte na ito ay mga tawag nito mga bayaran po ito mga kapatid ng bansang China. In fact mga kapatid, ito nga si former President Duterte ay minsan na pong sinubukan ibenta sa China itong West Philippine Sea sa pamamagitan mga kababayan ng gentleman's agreement na kung saan kinumpirma po ng bansang China na nagkaroon nga sila ng kasunduan ni former President Duterte patungkol dyan sa West Philippine Sea. And ngayon mga kapatid, since nawala na po itong si Tatay Digong nyo, ito pong si Pulong Duterte mga kababayan trying hard na ipagpatuloy itong katrayduran ng kanyang ama sa pamamagitan mga kapatid ng kanyang pagpapakalat ng maling naratibo para lasunin ang utak ng mga Pilipino. Kaya dito mga kababayan sa balitang ito sinupalpal po mga kapatid ni J. Tariela itong si Pulong, and hindi nakasagot si Pulong Duterte mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube mga kababayan sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto, panoorin muna natin ang nasabing balita at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaksyon. May patutsada si Davao City Representative Paulo Duterte kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr. tungkol sa US missile na kaya raw umabot sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, tila dinidepensahan daw ni Duterte ang China. Well, mga kapatid, technically, yun naman talaga ang dahilan kung bakit itong magkakapatid na or itong pamilyang Duterte na ito gusto nilang patalsikin sa pwesto si PBBM. 'Di ba? Para po yan mga kababayan sa interes ng bansang China. Dahil simula nung naupo si Marcos mga kapatid, unti-unti na pong nawawala ang impluwensya ng bansang China dito sa ating bansa dahil lahat ng kanilang mga negosyo, lahat ng kanilang mga katarantaduhan mga kababayan ay sinusupil na po mga kapatid ng administrasyong Marcos. 'Di ba? Yung pogo nila mga kababayan na marami talagang mga Pilipino ang nasiraan ng bait mga kapatid dahil sa mga nagkalat na online gambling. 'Di ba? Yan po ay mga produkto ng bansang China na pinakalat ni Digong dito sa ating bansa. At the same time, pinagkakitaan ni Duterte mga kapatid. So ngayon mga kababayan, itong pamilyang ito mga kapatid, which is the Duterte, pinipilit na naman nilang gumawa ng panibagong propaganda mga kapatid para magalit ang taong bayan sa administrasyon ni PBBM at sa bansang Amerika. Dahil alam naman natin mga kapatid na maka-Amerika itong ating mahal na Pangulo, which is tama naman mga kapatid dahil bansang Amerika lamang ang nagmamalasakit sa atin sa kabila ng mga ginagawang panghaharas, pang-aangkin ng China sa ating mga teritoryo. Amerika lang mga kababayan ang nanindigan po at sinuportahan ang ating bansa. Kaya itong mga Duterte mga kapatid, especially itong si Pulong na wala namang alam kundi magbulsa ng bilyon-bilyon galing sa kaba ng bayan at mang-iyot-iyot mga kapatid ng kung sino mga bear house girl dyan. 'Di ba? Nagmamagaling ngayon at sinusubukang lasunin ang utak ng ating mga kababayan. Tuloy. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
Sinusugal daw ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas sa Estados Unidos. Sabi ni Pulong, mga kababayan, sinusugal daw ni General Browner, mga kabatid, ang buhay ng mga Pilipino para magpakitang gilas lamang, mga kababayan, sa bansang Amerika. Kita nyo yung naratibo na yan, mga kapatid, ni Pulong? Di ba? Talagang taliwas, mga kababayan, sa katotohanan. Hindi po nagpapakitang gilas itong si General Browner. Kundi, mga kababayan, pinapakita lang niya sa ating mga kababayan na kaya natin ang China. Kung sakali mang gerahin tayo ng China, mga kapatid, may laban tayo. Bakit kamo? Upgraded na yung ating mga gamit ngayon, mga kababayan. May sapat ng kaalaman ang ating mga kasundaluhan para ipagtanggol ang ating bansa. Dahil nga, mga kapatid, lahat ng pabor ibinigay po ni President BBM sa ating sandatahang lakas. Unlike, mga kababayan, sa panahon ni former President Duterte, na ginawang mangmang ni Digong, mga kapatid, ang ating sandatahang lakas, ginawa niyang tambay. Yung mga balikatan exercises, mga kapatid, tinanggal po yan ni Duterte sa ating AFP. Tuloy, mga kababayan, hindi naging updated yung ating sandatahang lakas sa mga makabagong armas, makabagong taktika sa pagdepensa at pagtatanggol sa ating teritoryo. Dahil, mga kapatid, yung balikatan exercise na yan po ay isang napakalaking bagay para sa ating mga kasundaluhan na kung saan, mga kapatid, ito, minsan ko na sinabi sa inyo ito. Sa pamamagitan po ng balikatan exercise, natututunan ng ating mga kasundaluhan gamitin yung mga makabagong armas. Gaya ng sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala pa man sa bansa natin or hindi pa tayo nakapag-acquire nitong mga high-end na mga armas na ito, na kagamitang pandigma. Alam na po, i-operate yan ng ating mga kasundaluhan dahil po dito, mga kapatid, sa mga balikatan exercise na kung saan ini-extend po nitong bansang Amerika itong mga ganito ka-high-end na mga armas, mga kapatid. Ini-extend nila sa ating mga kasundaluhan. Wala pa man tayong ganyang klaseng armas pero alam na po i-operate ng ating mga kasundaluhan. Worst comes to worst, mga kababayan, pagbibigyan tayo ng ganyang armas ng bansang Amerika, pwede tayo makipagsabayan dito sa bansang Amerika, dito sa bansang China, mga kapatid. Dahil alam na ng ating kasundaluhan Compare naman sa panahon ni Digong, na ginawa niyang mangmang, yung ating mga kasundaluhan. At binigyan lamang niya, mga kababayan, ng isang pakonsuelo, para naman hindi madihado yung ating mga kasundaluhan. At ano yung pakonsuelo niya? Doon niya dinaan, mga kapatid, sa pag-angat ng sahod. 'Di ba? Inangat lang niya ang sahod bilang pakonsuelo yun. Sa kanyang pagtanggal sa mga balikatan exercises, mga kapatid, na meron ang Pilipinas at bansang Amerika noon. 'Di ba? Palubag loob ni Digong yung pag-angat ng kanilang sahod, mga kababayan. Na kung saan yung pondo noon, mga kapatid, ay pinangutang din, mga kababayan, ni Duterte. Kaya nalubog ang Pilipinas sa utang. Biruin mo. Sa administrasyon ni Digong, mga kababayan, yung 5 trillion na utang ng Pilipinas na doble po. Umabot tayo ng 13 trillion, mga kapatid. 'Di ba? At yung utang na yan po ang binabayaran ngayon ng Marcos administration. Tapos itong mga hinayupak na mga DDS na ito maghahanap ng infrastructure projects ng Marcos administration. Samantalang ang ginagawa ng administrasyon ni PBBM ngayon is bayaran ng bayaran yung mga inutang ni former President Duterte. 'Di ba? Ganun sila kamangmang. Tapos eto na naman, panibago na namang pang-brainwash ni Pulong, mga kapatid, sa ating mga kababayan. 'Di ba? Pinapalabas niya na pinapahamak ni Browner, mga kapatid, ang buhay ng ating mga kababayan sa pamamagitan nitong kanyang mga pinagsasabing high-end na mga missile system. Para lamang magpakitang gilas di umano sa Estados Unidos. Mali po yan, mga kababayan. Ang ginagawa po ni General Browner ngayon, pinapakita lang niya sa ating mga kababayan na kaya natin.
No? Hindi tayo madidihado, hindi tayo basa-basa dudurugin na lang ng China kung sakali mang girahin nila tayo dahil meron tayong mga ganitong armas. 'Di ba? Meron tayong ganito ka-advance sa mga taktika na natutunan dahil sa mga exercises na pinagdaanan ng ating mga kasundaluhan. Pinapakita lang ni General Browner, mga kababayan, na may kaya ang Pilipinas kahit dambuhalang bansa yung ating kalaban. Pero mga kabatid, no, binabaliktad ni Pulong, no, yung ginagawa ni General Browner para lamang siraan at ipagtanggol ang interest ng bansang China. Tuloy. Yan ang mainit na reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa sinabi ni Browner na kayang umabot sa China ang US-deployed Typhoon missile system. Bago raw magyabang ang general, ang tanong ni Duterte, kaya ba nitong pigilin ang ganti ng China? Ang tanong ni Pulong, mga kabatid, ayon dito sa balita, tinanong niya si Browner, bago ka magyabang Browner, no, na yung missile system na meron kayo galing bansang Amerika ay kayang umabot hanggang China, bago mo yan ipagyabang, kaya ba natin ang ganti ng bansang China? Which is, mga kabatid, napakalaking katarantaduhan at napakalaking fake news po yung tanong na yan ni Pulong Duterte. Hindi nyo ba alam, mga kababayan, no, na ang China po ngayon, mga kabatid, ay desperado na agawin yung ating teritoryo. Ngunit, mga kababayan, wala silang magawa, no, sa ating tropa na nandyan ngayon sa West Philippine Sea. Bakit kamo, mga kabatid? Alam kasi ng China na pag ginalaw nila ang ating mga kasundaluhan, mga kabatid, talagang re-race back po ang bansang Amerika, no, sa Pilipinas. Tutulungan tayo ng bansang Amerika. At mga kababayan, kung sakali mang galawin ng China ang bansang Pilipinas, hindi po nag-iisa ang Pilipinas dito sa Asia. No? Tutulong din po, mga kabatid, yung mga ASEAN countries na inabuso ng China. No? Re-race back din sila at gigirahin din nila, mga kababayan, ang bansang China. Ilan bang mga bansa, mga kabatid, ang binuli ng China dito sa Asia? 'Di ba? Yan po, mga kababayan, ang totoo. Taliwas po sa sinasabi ni Pulong na kung kakayanin ba daw natin ang ganti ng China. No? Kung sakali, mga kabatid. Maling-mali. Ngayon pa nga lang, ang China hindi na makagalaw. No? Hindi nila magawang gamitin yung kanilang mga armas, no, at ipaputok sa ating mga kasundaluhan dahil alam nila ang consequence, mga kabatid. Na pag ginawa nila yan, talagang madudurog yung kanilang bansa. Sino lang ba ang kaalyado, mga kabatid, ng bansang China? Russia? South Korea? Yan lang ang mga bigating bansa na kaalyado ng China. 'Di ba? Kung sakali mang gumalaw ang China at may masawi sa ating mga kababayan, mapasibilyan man yan or men in uniform, pwedeng ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at bansang Amerika. Biruin nyo, ilang bansa ang dala ng Amerika, mga kababayan? Isang kampay lang yan ng Amerika. Talagang tutulong yan, mga kabatid, yung mga kaalyadong bansa ng Amerika. Ngayon, pag ginalaw tayo ng China at tinulungan tayo ng Amerika, yung mga kaalyadong bansa ng Amerika, talagang bibirahin din ang bansang China. Maliban dyan, yung mga ASEAN countries, mga kabatid, na inabuso po ng bansang China, talagang tutulong din yan sa Pilipinas. Tapos sasabihin ni Pulong, kaya ba daw natin gumanti? Or kaya ba daw natin saluin ang ganti ng China kung sakali man? Yan po ay isang opinyon or isang tanong ng isang walang utak na congressman katulad kay Pulong Duterte. Di ba, mga kapatid? Trying hard, no? To be Rodrigo Duterte, itong si Pulong. Di ba? Para din siya si Sara, nagsasalita, no, sa media nang hindi nag-iisip. At literal na fake news lang, mga kababayan, yung kanilang pinapakalat.
no? Alam kasi nila mga kapatid na pag sinabi niya yan, may posibilidad na matatakot ang mga Pilipino. 'Di ba? Pero mga kapatid, walang mali sa ginagawa no, ng ating sandatahang lakas ngayon at normal lang mga kababayan na ipagtanggol nila, no, i-cheer up nila yung ating mga kababayan no, para hindi panghinaan ng loob. 'Di ba? Yan yung pinapakita dito ni Browner. Hindi niya sinusugal ang buhay ng mga Pilipino. Oh. Ini-encourage tayo ni Browner, no? Na matuto tayong manindigan dahil may kakayanan yung ating bansa, no? Hindi naman tayo kung sinong basagulero diyan na bansa, mga kapatid, na basta-basta na lamang makikipag digmaan sa China nang walang dahilan. Kung sakali man na magkagipitan, may laban tayo. Yun ang sinasabi ni General Browner. Kaya hina-highlights niya yung mga asset natin, mga kapatid. Pero itong si Pulong, negative mga kababayan. No? Alam ni Pulong yan mga kapatid na kayang sumabay ng Pilipinas, no? Dito sa bansang China kung gigirahin man tayo ng bansang China. Kanya nga lang mga kababayan, syempre, bayad sila ng China. Kaya obligasyon nila, no, na ipagtanggol ang bansang China at sa pamamagitan, no, ng mga maling naratibo. Oh. Yung ganyan kasing kuha ni Pulong, no, yung ganyan mga statement niya, ang target niya mga kapatid ay ang masang Pilipino. Oh. Ginagaslight niya, no, sa pamamagitan ng maling naratibo, ginagaslight niya ang mga Pilipino para magalit ang sambayan ng Pilipinas mga kapatid dito sa ating sandatahang lakas, dito kay General Browner. 'Di ba? Akala niya mauuto pa niya mga kababayan, no, ang mga Pilipino. Siguro yung mga kampo nila, no, yung mga DDS, mauuto nila. Pero tayo mga kapatid, na alam na natin ang katotohanan at alam natin kung gaano kaabusado itong bansang China, napaka-imposible po na mauuto tayo. Yung mga DDS mga kababayan, given na yan na mauuto talaga yan, no? Dahil mga tanga-tanga yan eh. No, walang mga utak yan mga kapatid. Kung may mga utak pa yan, hindi sana nila sinamba, no, ang karton na larawan ni Tatay Digong nyo. Pero dahil wala silang ganito mga kababayan, kaya ayun, no, ultimo karton, no, na may larawan ni Duterte, sinasamba nila. 'Di ba? Itong si Pulong mga kapatid, hindi na lang manahimik, no? Wala naman siyang kwenta, sa totoo lang mga kababayan. Wala pong kwenta itong si Pulong Duterte. Hindi pa nga niya napapaliwanag kung saan niya nilagay yung 50 billion mga kapatid na nakuha niya nung siya ay presidente pa si Digong, no? Magpahanggang ngayon mga kababayan, yung Davao nagiging swimming pool mga kapatid tuwing may ulan, no? Malalakas na ulan at bagyo, no? Saan niya nilagay yung 50 billion? Tapos ngayon, gusto niyang i-divert mga kababayan, yung atensyon ng taong bayan, no, mula doon sa 50 billion na kanyang ninakaw dito naman ngayon, no, sa ginagawa ni General Browner, at dinadagdagan pa niya ng maling impormasyon, no, maling naratibo mga kababayan. 'Di ba? Para lang mapagtakpan yung pagnanakaw na ginawa niya, no, sa kaban ng bayan. Ang galing-galing mga kapatid, ano. Kaya kung wala ka talagang utak, talagang madadala ka dito mga kababayan, no, sa mga kasinungalingan ni Pulong Duterte. Tuloy. Sino raw ba ang tunay na pinagsisilbihan ni Browner? Ang bansa o ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos? Oh, another insinuation mga kapatid. No? Talagang may mga bagay siya na hina-highlights mga kababayan. Oh, para lang ma-deceive mga kapatid ang mga Pilipino. Yan kasi ang talagang pinaka-taktika nila eh, linlangin ang mga Pilipino. 'Di ba? And minsan na tayong nalinlang mga kababayan nitong pamilya Duterte na ito, no? During sa time ni former President Duterte. Pinaniwala niya tayo na galit siya sa droga mga kapatid. Pero ang totoo, nag-hire siya ng isang economic advisor na pure blood Chinese, no? Na big time drug lord. 'Di ba?
Habang kinakatay ng mga kapulisan yung ating mga kababayan, no, sa pamamagitan nitong tukhang na kanyang pinapairal, tuloy-tuloy nada namang illegal na mga droga, mga kapatid, ang pinapasok ni Michael Yang sa Pilipinas. At pinagkakakitaan pa, mga kapatid, ng pamilya Duterte. Oh, di ba? Biruin mo, daan-daang milyon ang pumapasok sa kaban ng mga Duterte no buwan-buwan, mga kababayan. Oh, di ba? Nalinlang tayo, mga kapatid, napaniwala tayo ni Tatay Digong na I hate drugs nga daw, mga kababayan. Diyos ko po. Pero ang totoo, mga kapatid, during sa time ni Digong, lahat ng illegal galing sa China, pinasok niya sa bansang Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang nasiraan ng bait, mga kapatid, dahil dyan sa mga scatter-scatter na yan. No? Dahil sa mga negosyo ng Pogo. Samantalang si Digong at ang kanyang pamilya, kabig ng kabig, mga kababayan. Oh, di ba? Ganon tayo nilinlang ni Digong. Ngayon, si Pulong, sinusubukan na naman niyang linlangin ang taong bayan. Pero mga kapatid, wala na. Gising na ang taong bayan. No? Talagang mahina na talaga utak mo kapag nagpalinlang ka pa dito kay Pulong Duterte. Tuloy! Kung national security raw ang pinag-uusapan, dapat anyang mas pagtuunan ng pansin ang tunay na mga problema ng bansa. Mga proyektong walang kwenta at ang walang takot na pangungurakot. Anong kinalaman ng AFP sa isyong korupsyon, no, dito sa loob ng ating bansa? Hindi binuo ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mga kapatid, para bantayan ang korupsyon ng ating bansa. Hindi binuo ang AFP, mga kababayan, no, para sa mga korupsyon na ginagawa ng mga korap na politiko ng ating bansa. No? Kaya nga meron tayong judiciary. Dahil yan yung mag-a-address sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, ang obligasyon po niyan, mga kababayan, is panatiliin, no, ang kapayapaan sa loob ng ating bansa at depensahan ang ating teritoryo laban sa mga bansang gustong sakupin ang ating mga teritoryo tulad ng bansang China. Oh. 'Di ba? Hindi 'yan ang pinaka main objective, no, ng AFP. 'Di ba? Meron tayong mga korte na kung saan impluwensyado ni former President Duterte, no? Na siyang dapat nag-a-address diyan. Bakit mo ngayon gustong i-address 'yan ng AFP? Pulong. Oh. Talagang walang utak, mga kapatid, itong si Pulong Duterte. Believe talaga ako, mga kababayan. Palibhasa kasi, mga kababayan, puro lang beer house ang alam nito. No? Puro beer house, puro inom. No? Yun lang, mga kababayan. Malay natin, mga kapatid, baka isa din ito sa mga nagkukonsumo sa mga illegal na droga na nininegosyo ni Michael Yang. Dahil best friend nila, mga kapatid, ito si Michael Yang. No? Di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Oh, ngayon, mga kapatid, maniniwala ba kayo na naiiba itong si Pulong Duterte, mga kababayan, dito sa kay Michael Yang? Oh, naniniwala ba kayo, mga kapatid, na itong si Pulong, yung bisyo ni Michael Yang ay hindi bisyo ni Pulong Duterte? Oh, magkaibigan sila eh. 'Di ba? Mga kababayan, wag po tayo magpadala dito sa mga katarantaduhan na pinapakalat nitong ni Pulong Duterte, mga kapatid. No, and I know, no, na kayo na nanonood dito ngayon sa ating podcast, mga kapatid, ay aware na kayo, no, about dito sa totoong pagkatao nitong pamilya Duterte na ito. And alam natin na hindi kayo basta-basta magpapalinlang dito sa mga propaganda, no, nitong pamilyang Duterte, especially dito kay Pulong, mga kapatid. No? Tanga na lang ang maniniwala talaga dito sa mga propaganda ni Pulong, mga kababayan. Tuloy. Sa pera ng mamamayan. Kung hindi raw kaya ni Browner na proteksyonan ang publiko mula sa nakaunipormeng mga magnanakaw,
Hindi raw nito maaaring ituro kung paano dapat na depensahan ang bayan. Di ba? Ano bang pakialam ni General Browner dyan? Unang-una, hindi yan yung binigay sa kanyang trabaho. Di ba? Pangalawa, no, may justice system tayo, mga kapatid. No? May judicial nasangay ang ating gobyerno kung saan dyan ina-address yung mga bagay na yan. Oh. Misleading, no? Itong impormasyon ni Pulong or itong tawag nito, opinion ni Pulong, mga kababayan, misleading. No? Akala niya, mga kapatid, no, ang majority sa mga Pilipino ay katulad mag-isip dito sa mga supporters nila ng mga DDS. Itong mga DDS kasi, mga kababayan, given na yan. No? Given na po yan, mga kapatid, na mga walang laman, no, yung ulo niyan. Oh. Ngayon, generalize ni Pulong, no? Yung impression niya dito sa sa mga DDS, no, ina-apply niya sa buong Pilipinas. Akala niya katulad tayo mag-isip, mga kababayan, dito sa kanilang mga alipores. Oh. Which is ewan ko ba, mga kapatid. Ay nako, tuloy. At sa huli, tinawag pa nitong trigger happy ang general. Sinagot naman ito ni Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela. Oh, dito na siya sinupalpal, mga kapatid, ni Tariela. Pakinggan nyo kung ano ang sasabihin dito ni Tariela, mga kababayan. Anya, bit-bit daw ng mga patutsada ni Duterte ang ligasiya ng pamilya sa pagsisilbi sa bayan. Oh, ano ang legacy ng pamilya Duterte, mga kapatid, nung naninilbihan sila, no, nung presidente si Digong? Ang ligasiya na ipinakita ni Duterte sa atin ay isang pro-China. 'Di ba? Lahat ng pag-a-advertise, no, sa bansang China ginawa ni Digong. Mga kababayan, lahat ng pagtatanggol, no, sa bansang China ginawa ni Digong. Oh, binalahura pa nga niya ang konstitusyon, mga kapatid, no? Binalahura pa nga niya yung pagka-award, ng UNCLOS dito sa West Philippine Sea, yung pagkapanalo ng Pilipinas, binalahura ni Digong. Sinabi pa ni Digong noon, mga kababayan, na parang yung papel daw na meron ng Pilipinas, nung nanalo tayo sa UNCLOS ay parang basura lang daw yan. Na kung saan, mga kapatid, pagka ano ba tawag doon sa Tagalog? No? Pagka ginanya mo sa kamay mo, pinulupot mo sa kamay mo, mga kababayan, ewan ko, tama ba yung term ko? At tinapon mo sa basurahan, no, ay isang basura na lang daw, mga kapatid, no. Ano sabi ni Digong noon? Tubig lang yan, no. Bakit tayo magpapakamatay sa tubig? Ibigay natin sa kanila yan. Oh, yun yung mga tinatawag na Duterte legacy, pagiging pro-China. I love si Jinping daw, mga kababayan. Yun ang sabi ni Digong. Oh. Yun yung legacy ng pamilya Duterte, ang pagiging pro-China. Diba? Tuloy. Ang pagpapaniwala sa mga Pilipino na mali ang pagtayo laban sa bullying ng China dahil alam daw ng buong bansa kung gaano katahimik ang pamilya Duterte sa mga insidente ng harassment sa West Philippine Sea. Hindi raw pagyayabang ang Talagang tahimik. Hindi lang tahimik, mga kababayan. Talagang pinagtatanggol pa nila, no, itong bansang China. Biruin nyo, mga kapatid, during sa time ni Digong, binangga ng barko ng China yung ating mga mangingisda. O, sinisi ba ni Digong ang China? Hindi. No? Pinalabas pa niya na mali yung mga mangingisda. No? Pinagtanggol niya ang China at pinahiya niya yung mga mangingisda na binangga ng China, ng mga barko ng China. 'Di ba? Pinagtanggol niya ang China, mga kababayan, over dito sa ating mga kababayang mga mangingisda na naagrabyado. 'Di ba? Ganon kawalang kwenta, kawalang hiya, mga kapatid, si Digong. Oh. Wala no? Talagang na-blind tayo noon, mga kapatid. Kaya naniwala tayo kay Tatay Digong noon. Pero ngayon, mga kababayan, nabunyag na po itong mga katarantaduhan ng pamilyang ito. Kaya, mga kapatid, no, kahit
ano pang sabihin ni Pulong ngayon, effects para sa akin mga kababayan, walang epekto yan. Dahil alam na natin mga kapatid na isa silang certified na bayaran ng bansang China. Tuloy. Ang sinabi ni General Browner tungkol sa missiles at pawang katotohanan ito. Wala raw pinatatama ang bansa sa naging pahayag ng opisyal at pinaninindigan daw nito ang isang malayang Indo-Pacific. Tinawag din ni Tariela na deflection ang binanggit ni Duterte tungkol sa CIA na pag-iiwas sa tunay na mga isyung kinakaharap ng mga Pilipino sa WPS gaya ng water cannon attacks. Panghaharang sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc at militarisasyon ng China sa karagatang dating pinagsasaluhan. Kung meron daw isinusugal ang buhay ng mga Pilipino, yun daw ay ang mga nagpapanggap na hindi totoo ang mga banta habang nakikipagkaibigan sa Beijing. O, di ba? Ano sabi ni Roque? China is a friend. Sa kabila ng pang-aabuso ng China, mga kababayan, sa kabila ng pang-aangkin nila sa ating teritoryo, no? China is a friend pa rin daw. Sabi ni Rokita, mga kapatid. Meron nyo yan? Oh, yan yung mga naratibo nila, mga kababayan. Isang napakalaking katarantaduhan, mga kapatid. Grabe. Tuloy. Hindi raw kapayapaan ang tinataguyod ni Duterte sa kanyang pahayag, kundi pagtatanggol sa China. Oh. Totoo yun, mga kababayan. No? Totoo yan. Pagtatanggol talaga sa China, yung mensahe nitong naratibo ngayon ni Pulong. Oh. Kumbaga, mga kapatid, sineset na nila ang utak ng mga Pilipino, no? Na ang China mabuti, ang China nakakatakot na bansa, hindi natin pwedeng kalabanin yan, no? China is a friend, 'di ba? Gusto nilang i-program ang utak ng mga Pilipino in preparation sa 2028 yan, mga kababayan, 'di ba? Kasi nga tatakbo si Inday. Pero tingnan natin kung makakatakbo si Inday sa 2028. No? Ngayon pa lang, mga kapatid, wala na eh. Yung brand ng Duterte ngayon, ganito na, mga kababayan, wala na. Laos na, mga kapatid. Tangi mga DDS na lang. No? Mga tawag nito. Itong mga DDS na lang na sumasamba kay Digong ang naniniwala sa kanila. 'Di ba? Pero sabihin mo, majority ng mga Pilipino naniniwala kay Digong. Wala na, mga kapatid. Lalo na nung napatunayan, na talagang palabas lang yung kanyang tukhang para pagtakpan yung mga tuloy-tulinadang illegal na drogang pinapasok ni Michael yan sa Pilipinas. No? Wala na, mga kababayan. Ngayon, kung noong bumaba si Digong, mga kapatid, mataas ang trust rating niya. Ngayon, mga kababayan, kung uulitin yung survey na yan, baka hirap pa sa 10%, mga kapatid, no, na trust rating itong si Digong. 'Di ba? Ilan lang ba ang mga DDS? Sige, sabihin natin 32 million sila. What is 32 million, mga kababayan? Compare po, mga kapatid, no, sa 130 million plus na populasyon ng Pilipinas. Oh. 'Di ba? Sabihin natin 32 million kayo. Eh paano yung 100 milyon na mga Pilipino? 'Di ba? Wala na, mga kapatid. Tuloy. Sa isyu ng korupsyon, binigyang diin ni Tariela na hindi ito bagong imbensyon. Lumala pa nga raw ito noong COVID-19 pandemic na tumama sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Oh. Na back to you ka tuloy, Pulong. 'Di ba? Bago na upo, bago nagkaroon ng another Marcos administration, malala na talaga ang korupsyon. Magsimula pa, no, sa panahon ni Digong, na kung saan, mga kapatid, yung mga PPEs, no, grabe, mga kababayan, yung tag 5,000 lang nagiging milyon, mga kapatid, ang presyo. Oh, at ang masaklap doon, mga kababayan, nangutang pa si Digong, mga kapatid, ng trilyones para lang ibili nung overpriced, mga kababayan, no, na mga kagamitan sa nung nagkaroon ng pandemya dito sa bansang Pilipinas. 'Di ba, mga kapatid? Oh, nangutang pa siya, no, para doon sa mga procurement na 'yan, mga kababayan. Tapos sila lang din ang nakinabang.
no? Si Doke ba, mga kapatid, napakulong? Oh, 'di ba? At ang galing ng diskarte ni Digong, no? Bago siya bumaba bilang presidente, sinigurado niya na yung mga korte natin sa Pilipinas ay mapwestuhan niya ng kanyang mga kaalyadong mga huwes. Oh, 'di ba? Kaya nga ngayon mga kababayan, nangkagalaiti sila kung bakit sa dahig daw, no? Dinala si former President Duterte, bakit doon siya nililitis? Bakit daw sa ICC at hindi daw dito sa Pilipinas? Kaya gusto nila dito sa Pilipinas dahil lahat ng halos majority ng mga huwes ngayon mga kababayan ay kaalyado ni Digong. Syempre mga kapatid, alam na, no? Kung dito niya nilitis si Digong, alam na. Mawawalan ng hustisya, no? Mapagkakaitan ng hustisya mga kapatid, yung mga biktima ng tukhang ni former President Duterte. Kaya tama lang na dinala sa dahig itong si Digong. Dahil mga kababayan, pag dito sa Pilipinas, wala. Tablado, mga kapatid, yung hustisya dito. Daloy. Ama ng mambabatas na naungkat ng nooy Senate Blue Ribbon Committee bilang Farmally scam. Hindi raw sila trigger happy dahil malinaw ang Biruin nyo, ano? Itong si Sara Duterte, no? Talagang diniin nila itong si Saldico, mga kababayan. Pero ayon kay Gordon, mga kapatid, gasosyo po, no? Ng Duterte administration, si Saldico dito sa mga dito sa tawag nito, Farmally scam na ito, mga kababayan. 'Di ba? Dito sa mga malakihang dito sa mga vaccine, no, na overpriced, na sobra-sobra, no. Kasosyo mga kapatid, no, ng administrasyon Duterte si Saldico. Dahil itong SunWest nga mga kababayan, na kumpanya ni Saldico, na involved din yan mga kapatid no, sa mga anomalya noong pandemya. Oh. Kaya kabisado ni Sara, no, yung pagkatao ni Saldico mga kapatid. Dahil naging tuta nila yan Oh, ngayon nilaglag nila si Saldico, no, para lang ma-stress nila yung kanilang propaganda laban sa Marcos administration. 'Di ba? Yun mga kapatid. Yan ang ginawa po nitong pamilyang Duterte na ito. Ginawa nilang fall guy itong si Saldico. Kung saan mga kababayan, minsan pong kasosyo na ito ng pamilya Duterte. No, naging kasosyo po ito mga kapatid ni former President Duterte during his administration. Oh, nilaglag nila si Saldico, no, para lang mga kababayan ma-stress nila yung kanilang propaganda laban sa Pangulo, no, laban kay PBBM. Ganon po ang ginawa nito mga hinayupak na ito mga kapatid. Di ba? So ngayon mga kababayan, magpapalinlang pa ba tayo? Diyos ko po. Tuloy. Ang kanilang defense posture, kapayapaan at pagpapalakas ng soberanya sa pamamagitan ng pagkakaisa. Ang kailangan daw ng Pilipinas, mga leader na nagtutulungan at hindi nagtutulak ng pro-China narratives. Yes, mga kapatid. Oh, napakaganda na sinasabi ni J. Tariela dito, no? Ni Commodore J. Tariela. Tama. Dapat yung mga leader na ipinaglalaban ang karapatan ng Pilipinas, yan dapat mga kababayan ng ating suportahan. Pero itong mga leader natin, itong mga opisyal ng ating bansa na pinagsiserbisyuhan ang bansang China, no, dapat mga kababayan, wag niyo na po iboto yan sa mga susunod na halalan. Di ba? I'm sure mga kapatid, mga Bisayang DDS lang ang susuporta kay Sara sa 2028. Yan lang ang kaya nilang linlangin. Pero tayo, mga kababayan, no way. Di ba? Hindi tayo malilinlang mga kapatid itong ni Sara Duterte by 2028. No, hoping na makatakbo siya by 2028 mga kababayan. No, dahil sa pagkakaalam ko, pag na-impeach siya mga kapatid, di ba? Wala nang chance mga kababayan na makatakbo pa itong si Sara Duterte.
At talaga namang maghihimas reyas yan mga kapatid. Pag minalas-malas pa. Tuloy. Sa huli, binalik niya ang tanong ni Duterte. Sino raw ba talaga ang pinagsisilbihan nito? No, na-back to you ka tuloy, Pulong. Sino ba talaga ang pinagsisilbihan nyo? Ng bansang Pilipinas ba? O ang interes ng bansang China? Di ba, mga kapatid? Napaka-basic. Kayang sagutin kahit grade 1. Dahil halatang halata na ang pinagsiserbisyuhan nila ay ang bansang China at hindi ang bansang Pilipinas. Ginagamit lang nila as collateral damage, mga kapatid, ang mga Pilipino. 'Di ba? 'Yun lang, mga kababayan. Anyway, guys, nagustuhan niyo po ang ating episode ngayon. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-comment na rin kayo dyan, mga kapatid, ng inyong mga personal na opinion. Hanggang dito na lang. Adios.